ko noon na yung alak ay siyang takbuhan ko sa tuwing ako'y may problema. Parang gusto ko lang mag-happy-happy, kasama ng barkada. Ako na mismo nagyayaya sa mga kaibigan ko, mga kumpare ko, tara inom tayo. 6 o'clock ng hapon, start na po kami mag-inom niyan. Pagkatapos niyan, matatapos kami ng mga alas 10. After ng alas 10, parang nabibitin pa. Magyayaya pa kami na magbanlaw sa labas. Iba kasi sa pakiramdam talaga pag talagang nasa impluwensya ka ng alak. Andun yung parang siwal-siwal mo. Andun yung parang ang tapang-tapang mo. Uuwi siya ng madaling araw, alauna. Minsan wala na sa wisyo. So, pagdating niya ng bahay, gigisingin ka pa. Tapos, ayun, mag-aaway kayo. Paulit-ulit yan, routine na yan. So, parang wala ka talagang peace of mind. So, lagi kang problematic, ano yung gagawin mo. Talagang dumating na kami sa point na nasaktan ko na siya. So, nasabihan niya ako. Medyo napahiya ako sa mga barkada ko, kaya nagalit ako sa kanya. Yun ang pag-aaway namin na talagang nasaktan niya ako is tanghali. Tanghali pa lang, lasing na siya. Parang wala na talaga kasi siya sa isip niya. Kasagutan kami hanggang sa dumating nga ang point na sinakal ko na siya. Tapos may isang kamay ko, may hawak na electric fan na talagang ipalo ko na talaga sa ulo niya. Andun sa harapan ng anak namin. Yung mukha niya talaga, parang hindi na siya. Kaya nakakatakot na. Hindi na ako makalaban eh. Kasi talagang malakas siya. Then wala, iyak na lang ako. Then sigaw. Kaya narinig kami ng tita niya. Sabi ko, wala na. Hindi na to kayang kasi either kapag i-continue pa namin yung relationship na to, either isa sabing mamamatay. Kailangan na naming maghiwalay talaga. Sabi niya sa akin yung bata. Sabi ko, sige. Kasi nandun na yung trauma eh. So lumipat ako sa Negros, sa tatay ko. Umuwi ako. Then doon ako nagtrabaho. For almost 4 years, separate kami. Talagang nakonsensya ako sa ginawa ko sa kanya. Pero hindi pa yung time na talagang magbago ako. Tuloy-tuloy pa rin yung yung talagang pagkahilig ko sa alak. Ini-introduce ng tiyahin ko sa akin yung isa sa Humphrey 4 sa ni Bishop Jonathan. Doon po sa tiyahin ko na siyang nagsisend ng link na siya din po ang nagano sa akin na niyaya niya. Hinahanap ko na rin na maglingkod sa tunay na pananampalataya talaga. Tapos parang sige, parang ayoko na rin kasi ng parang gusto ko nang baguhin yung buhay ko. Parang ayoko na kasi sa ganitong buhay, inom. Ang isa po doon sa mga natandaan ko na message ni Bishop Jonathan na ang Diyos, pag wala ang tao, ay manatiling Diyos. Pero, tayong mga tao, pag wala ang Diyos, walang mangyayari sa atin. Tsaka, deserve po natin na bigyan ng pangalawang pagkakataon. Doon na ako nag-isip na magpabautismo na. Nakonsensya ako. At the same time, talagang ayoko kasi na masira yung pamilya namin. Ayoko naman na madanas ng mga anak ko na magkaroon ng broken family. Kaya ako mismo, sinundan ko si Mrs. sa probinsya din namin. Pero sa harap ng Diyos, ikaw ay dukha. Marahil ikaw ay napapaligiran ng maraming mga kaibigan, pero sa harap ng Diyos, ikaw ay isang yagit. Maaring ikaw ay kilala sa mundong ito, pero sa harap ng Diyos ay hindi Kanya kilala. Tayo na nga ay dukha, ayaw pa nating hanapin ang Panginoon. Tayo na nga ay walang kumikilala sa atin, ayaw pa nating kilalanin ang Diyos na sa atin ay nagmamahal at kumikilala. We can have all the education, we can have all the philosophies, we can have all the civility, and we can have all the modernity in our time.
But if all of these things are separate from God, separate from Jesus Christ, we cannot do away with evil. You can be changed too. This is the change that you have been looking for. This is the change that you have been wanting for. And this is the change. This is the eternal life. This is the breakthrough that heaven has been wanting to give to you tonight. Sumunod siya doon. So doon nagbago siya eh. Nung talagang ako'y na bautismuhan sa Fourth Watch, nagtaka ako na talagang parang nawala yung pagiging manginginom ko. Kahit ako nga mismo nagtataka eh. Kung bakit kaya, bakit kaya hindi ko na hinahanap-hanap yung lasa ng alak. Yun yung pinaka-way din na parang napakita sa akin na nasa tamang pananampalataya na kami. Nung sinabi niya sa akin na, Fourth Watch na ako. Ayoko na ako lang ang sa kabilang buhay, ayoko na ako lang ang mararapture, may iiwan ka. So gusto ko kasabay kayo, kasabay ko kayong pamilya ko. Parang nakita ko na parang iba, check na ako online, so na-attend na ako sa mga home free. So nakikita ko na kung ano yung klase ang Fourth Watch. Nakikita ko, sabi ko parang kakaiba. Ramdam mo ramdam mo talaga yung spirit na kapag nanonood ka lang kahit nasa TV lang, parang iba sa mga messages niya dahil sa home free. Kahit na hindi man ganun kami lagi na nandoon na umattend face to face, pero napaparating sa amin yung mga mensahe. Dahil sa kanyang programang Home Free, marami po siyang kaluluwa na naligtas. Sabay-sabay kami nagdilingkod, sabay-sabay kami every Sunday, nandito kami. Isa siya sa nagbo-volunteer din. Instead na iparakada niya pa, mas priority niya na ngayon yung gawain ng Panginoon. Bago ang buhay namin. Kung dati yung buhay namin ay walang peace of mind, ngayon masasabi ko na talagang yung family namin ay buo at nandun na yung peace of mind mo, masaya ka. Masayang maglingkod sa Panginoon pagkasama mo yung buong pamilya, lalo na yung mga anak mo. Ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko, mula sa madilim na kalagayan, ginawa ng Diyos na ilagay sa kaliwanagan.